Panibagong kasinungalingan ni Marcos sa isa na namang katawa-tawang pag-amin or pagsalita ni Marcos Jr. mapatungkol dito sa impeachment kay VP Sara Duterte. At ito, Sandro Marcos at Marcos Jr., ang kanyang ama, ay nagka-leche-leche na po kung ano po ang isasagot nila mapatungkol sa nangyaring impeachment kay VP Sara Duterte. Kasi kung matatandaan ho natin, na sinabi ho ni Sandro Marcos na kung anong gusto ng tatay niya ay yun ang kanyang susundin. At ngayon nanguna pa sa pagpirma sa pagpapa-impeach kay VP Sara Duterte. At ito, PNP handa na daw. Kung handa na daw harangan ng mga supporters ng mga Duterte. Grabe naman, pati ba naman PNP nakisali na din. Sabagay, wala naman tayong magagawa dyan dahil pinag-uutos lang naman sa kanila yan at sila ay sumusunod lamang. Oo, at eto, Escudero may supalpal sa mga congressman. Impeachment kay VP Sara Duterte, matagal na palang plano ni Marcos Jr. So yan nga po mga banateros, mga kabiyaya, no? So maraming nagulantang sa biglaang pagpapa-impeach ng Congress dito sa ating mahal na Vice Presidente. At ayun nga, kaagad naman silang dinedma ng Senado. At doon sa nangyaring yun ay marami hong nabunyag kung sino talaga ang mga hudas at mga manggagamit sa mga politiko na dating mga kumakampi or humahalik sa paa ng mga Duterte. Na ultimo yung mga talagang sinuportahan ng mga Duterte na mga kandidato ay inilaglag din sila. Pero kagaya nga ng sinasabi ng mga netizen, kung nasa 215 ng mga congressman na against sa mga Duterte, nasa 35 or 32 million naman ang sumusuporta kay VP Sara Duterte. At eto, no, yung ano na naman ba to, Marcos? Eto ka na naman. Di talaga Eto ka na naman, may panibagong palusot ka na naman. Pag-usapan no natin itong panibagong palusot ni Marcos Jr. Na wala daw siyang alam sa impeachment kay VP Sara Duterte. Anak ng teting tong anak ni Joma Season. Gago! Alam nyo, kapag sinasabi kong anak ni Joma Season, etong si Marcos Jr., marami pong natatawa. Hindi kasi obvious naman, di ba? Mas mahal niya NPA kaysa sa kaysa sa mga totoong naglilingkod sa bayan. Tingnan mo, binibaby niya nga si Castro. So, tingnan mo si baby girl, kumukulubot na. Kumukulubot na sa sobrang obsessed sa mga Duterte. Eto nga, may panibagong kasinungalingan na naman si Marcos. Ano ba naman yan? Alam niya, maituturing natin to na binanatan ni Marcos Jr. ang kanyang sarili. Alam niyo bakit ko nasasabi yun? Kasi halatadong nagsisinungaling siya. Kasi isipin niyo maigi, siya yung presidente ng Pilipinas. Tapos wala siyang magawa sa pinaggagawa ng mga nasa baba niya. Saan ka nakahanap ng ganun? Bongbong Marcos lang. At ito na nga, yung PNP, tsaka ito, alam naman natin kung alam naman natin kung ano talaga yung talagang plano ng administrasyong Marcos mapatungkol dito sa kay VP Sara Duterte. Na alam naman natin kapag na-impeach itong si VP Sara Duterte ay ipapalit dyan ay si Romualdez. Maaaring mamili kasi nasa kapangyarihan ng presidente na kapag na-impeach ang kanyang vice president, siya ang mamimili kung sino yung itatalaga niyang vice presidente. Ganun ho yun. Malamang kung hindi gumamit si Romualdez ng ibang tao para manduan niya, siya mismo yung uupo dyan. Gago! Ang masama nito, ayon sa panaginip ko, ito na naman.
Ang masama nga nito, pag naging vice president si Romualdez, tapos, baka biglang i-impeach si Marcos Jr. nitong ni Martin Romualdez, tapos, siya na magiging presidente. Basic ang 9 years. Gago! Kaya tayo, malapit na eleksyon, ingat-ingat kayo ha. Maraming mapambulag na mga kandidato ngayon. Basta ako, straight PDP laban lang. Hindi ako lalabas ng iba dun. Meron man ako isasama, siguro si Ben Tulfo, yan, si Tito Soto, kasi maraming naitulong sa akin yan, Tito Soto. At hindi rin mahirap lapitan, no? So yan lang siguro. Kung halimbawa may iboboto ako sa labas, yung dalawa lang siguro. Si Isko Moreno. Kaso hindi tumatakbo si Isko Moreno bilang senador. Oo. Kung tumatakbo lang yun, baka isa sa mga isa palaging number 1 yun. So ito na nga, panoorin nun natin itong sinabi ng PNP na handa daw silang makipagbaragan ng muka. Handa daw silang handa sakaling dumagsa ang mga kilos protesta kaugnay na impeachment kay VP Sara Duterte. O bakit? Kalayaan ng mga Pilipino yun Bagay, ang hiling lang namin kapag gano'n ang mangyari, huwag nyo sasaktan yung mga tao. Kung nagpo-protesta lang naman dyan at wala namang ginagawang masama sa inyo, huwag nyo saktan. Baka mamaya nakita nyo lang na katulad nung sa Iglesia ni Cristo, baka magulat kayo doon. Baka hindi nyo kayanin. At masama niyan, manakit kayo ng mga Pilipino. Oo, tandaan nyo, kapwa nyo Pilipino pa rin yan, ha? Okay, please. Tiniyak ng Philippine National Police na mahigpit silang magbabantay sa mga inaasahang kilos protesta na ikakasa ng mga pabor at hindi sang-ayon sa impeachment kay VP Sara Duterte. Ayon kay PNP spokesperson at Police Regional Office 3 Director, Police Brigadier General Jean Fajardo, dahil isang politikal na proseso ang impeachment, walang papanigan ng PNP. Subalit sisiguruhin anya ng PNP na magiging mapayapa ang sitwasyon sa iba't ibang panig ng bansa, lalo na kapag nagsimula na ang impeachment proceedings. Kaugnay nito ay nanawagan din ng PNP sa magkabilang kampo na bagamat sila ay may karapatang magpahayag ng kanilang mga saloobin, dapat lamang daw na isagawa ang mga ito sa maayos at mapayapang paraan. Ba. General, Ay, naka-star na. Gago! Naka-star na si General. Parang kailan lang wala pang star yan, Gago! Ngayon naka-star ka na, Sana all. Ang bilis ng Basta, eto pag kinalaban mo ang Duterte, may chance kang manalo. Pag kinalaban mo ang Duterte, may chance kang yumaman. Pag kinalaban mo ang Duterte, may chance kang ma-promote. At pag kinalaban mo ang Duterte, may chance kang makilala. Katulad yan, yung ibang mga senador ngayon, sikat sila. Sikat ang mga senador, mga congressman na hindi natin kilala. Pero sumisikat sila dahil kinakalaban nila mga Duterte. Pero sana, huwag nyo pa rin ibuboto, ha? Mali yung sinabi ko kanina na kapag binanata ng Duterte na nanalo. Hindi gano'n. Na sumisikat lang pala, sumisikat. Kagaya ni General Fajardo. Gago! Ating ngayon kung General na. Parang kailan lang, hindi pa istaryang nakakabit sa balikat mo. Gago!
Part of the PNP, ang ating pong magiging papel will always be limited po sa maintenance po ng peace and order. Kapag kami mga magsasagawa po ng mga protest and rally anywhere in the Philippines po, ay magpo-provide po ang PNP ng appropriate security coverage to make sure po na magiging maayos at mapayapa po yung mga posibleng mangyayari pong pagkilos with respect nga po dito sa impeachment nga po ng ating pangalawang Kilala niya pala. Kilala niya pala no ating pangalawang pa. Kilala mo pala. Kala ko kasi hindi mo kilala. Medyo ano na kasi kami, medyo nagtataka na kay General Pahardo. Kala ko kasi hindi niya kilala. Kasi alam mo kung ba't ko nasabing, ba't ako nagtaka na kilala niya pala? Kasi isipin niyo maigi. Nagkaroon na ng threat si Vice President Sara Duterte. Pero wala silang ginawa. Ang AFP, ang etong general ng AFP, chief, na si Browner, ganun din, wala din ginawa. So ngayon, nagulat ako, kilala niya pala. Akala ko kasi hindi mo nakilala si Vice President Sara Duterte. Kasi nung may tangka sa buhay ni Vice President Sara Duterte, wala kayong ginawa. Daming bulag ngayon, no? Ganap talaga, pag-usapang pera talaga, maraming nabubulag. Kaya hindi ako magtataka balang araw na ang maging kapalit ng lahat pag tuloy-tuloy ang ganitong administrasyon sa Pilipinas. Pera na lang ang kapalit ng lahat. Pag may namatay, palitan ng pera. Pag may nasira, palitan ng pera. Pag may hindi masyadong nabigyan ng hustisya, palitan ng pera. Ang hustisya ipapalit sa pera. Hindi ngayon, ayan ang pinakamasakit na maaaring mangyari dito sa Pilipinas. Puro pera na lang ang iikot sa lahat ng nangyayari dito sa bansa natin. Na ultimo yung karapat dapat mabigyan ng hustisya, hindi mabibigyan ng hustisya kasi may kapalit ng pera. Ayun ang masakit doon. So eto na, panoorin naman natin tong sinasabi ni Attorney Sal Panelo na matagal ng planado ito ni Marcos Jr. Panoorin. Hindi na ipinagtataka ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang mabilisang pagpasa ng Kamara ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa huling araw ng kanilang sesyon bago ito mag-adjourn. Ang buong detalye mula kay Carlo de la Peña. Matagal na po yan, planado na yan. Planado na yung impeachment. Bulat sa poll, ang talagang tungkulin, naging tungkulin na nila na i-file ang impeachment. Kasi the inordinate desire, the uncontrollable obsession and passion to destroy the reputation, the integrity of the Vice President is so all-consuming na talagang hindi nila mapigilan. At yun naman ang totoo. Yung totoo, naging na talaga nila. Naging tungkulin. Lalo na ng Congress, naging tungkulin na nila ang impeachment, ang AJK. Bagay, lahat naman doon na pupunta sa impeachment yun. Imbis sana yung mga congressman dyan ay nagpo-focus sa mga kanilang lugar para tulungan or punuan yung mga pagkukulang ng kanilang mga distrito sa kanilang lugar. Ang ginagawa, nakapokus lang sila sa mga Duterte. Katulad lang yan, yung one rider. Para yan sa mga riders. Para yan sa mga motorista na naaapi. Kaya nga binoto at nanalo yan. Kaya nga binoto ng mga riders yan. Dahil para may tigapagtanggol sila. Nangyayari, napabayaan, ang dami nang namamatay, dami na nag-aaway pagdating sa awayan sa kalsada. Maraming mga motorista na inaabuso ng mga nanguhuli sa kanila. Pero wala. Anong nangyari? Inaksyonan ba ng one rider? Hindi. Nakapokus yung congressman na hinalal doon sa party list na yun
nakapokus para i-impeach si VP Sara Duterte. Oh, ano pa bang ibang mga party list diyan? Oh, ito na lang, pinakamalinaw. ACT teacher, no? ACT teacher party list. Ito isipin nyo, para sila sa mga teacher. Alam naman natin na may mga guruho tayo na kulang sa kulang ang natatanggap na sahod, kulang ang mga benepisyo. Pero anong ginawa ng ACT teacher party list? Wala, nga. Nag-focus lang sa Duterte kasi galit sila doon dahil isa ang mga Duterte sa pumuksa sa mga kamiyembro nila. At ang daming mga party list na hanggang ngayon ay wala naman talagang napatunayan or wala namang ginawa sa kanilang posisyon or sa kanilang lugar para mas makatulong sana doon. Nag-focus sila sa Duterte kasi pag dating nga sa Duterte, di umano ay malaki ang kitaan. Gago! Ikaw ba naman, kung hindi totoong malaki kitaan, biruin mo, si Stella Kimbo, si Teacher Stella ay dating sumasakay lang sa tricycle. Diba? Tapos biglang nag-customize van. Biglang nagkaroon ng mga relo tsaka bag na nagkakahalaga ng milyones. Hindi naman masasabing fake news yun kasi talagang galing yun sa kanilang mga social media platform. So totoo yung sinasabi ni Atty. Sal Panelo na talagang tungkulin, yun yung pinakatungkulin ng Congress na puksain, gipitin, balahurain at siraan ng mga Duterte. Kahit na yung taong bayan ay nagsalita na, Inaasahan na ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na pipiliting mailusot sa Kamara ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y dahil aniya sa kagustuhan ng iilan na pigilan ang pagtakbo ng Vice Presidente sa 2028 presidential elections. Napansin ni Panelo ang panggigipit kay VP Sara simula ng questionin ang confidential at intelligence funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong siya pa ay ang kalihim nito. Pero kung pag-uusapan ang basehan ng inihaing impeachment laban sa Vice, tugon ni Panelo, kung titingnan mo yung kanilang mga grounds, wala akong basis. Like for instance, sabi nila, betrayal of the public trust, series of grave allegations, including conspiracy to assassinate Sus Mariosep. mula nga sa higit 300 miyembro About dun sa conspiracy to assassinate. Ba't buhay pa si Marcos? Gago! Ano yung multo? Multo na lang ba yung nagsasalita ngayon? Ito yung mga pirma ng mga congressman, oh. Oo, pangit ng mga pirma nila. Mas maganda pa sulat ko. Hindi ko alam, pero ito sa totoo lang, hindi sa pagmamayabang. Ako po ay, alam nyo naman, ako ay, tinapos ko ay grade 1. Marunong magbasa, marunong magsulat. Pero pinagtataka ko, mas maganda pa yung sulat ko dito sa mga to. Hindi naman sa pag-ano kasi may mga tao din naman na maganda magsulat at pangit magsulat. Pero bilang, ano ba to? Ang pinupunto ko kasi dito, sinadya ba to napapangitin yung sulat? Sinadya ba to napapangitin yung kanilang mga pirma? Kasi ang maganda lang dito, eto lang yung sa Tingog ba to? Tingog. Ewan ko sino, si Romualdez ata to. Maganda-ganda yung sulat, pero pagdating dito, mo baboy Ano to? Lex Antona Colada. Ito, hindi rin maintindihan yung sulat. Tingnan yung mga sulat. Talagang siguro baka sinadyang pangitin para hindi mabasa ng mga netizen. Kaso mautak ang mga Duterte supporters. Sa social media kada bukas ko ng Facebook ko, mukha nila yung nakikita ko. sa higit 300 miyembro ng Kamara, higit 200 dito ang lumagda para suportahan ang nasabing impeachment complaint. At ang mga bumoto pabor dito ay tila anya hindi naunawaan ang isinagawang National Peace Rally noong nakaraang buwan para
tulan ang hakbang na pagpapatalsik kay VP Sara. Yan na nga yan na nga yung isa dyan yung sa Iglesia ni Cristo. Oh, mga kapatid nating iglesia, ramdam nyo naman, kita nyo naman kung paano kayo bastusin. Kung paano kayo bastusin ng Congress, ng House of Representatives. So nasa sa inyo na lang ho yan kung pagbibigyan nyo pa na manalo yung mga yan. Tingnan nyo hindi lang to about sa impeachment, yung pagtutol ng Iglesia ni Cristo. Isipin na lang sana at nirespeto na lang sana nila ang isang relihiyon na may panawagan. Ay hindi lang naman ang nangyaring peaceful rally ng Iglesia ni Cristo ay hindi lamang sumisimbolo doon sa impeachment or doon sa sinabi ni Marcos Jr. na tutol sa impeachment kay VP Sara Duterte. Sumisimbolo ang rally na yon dahil gusto nila ng kapayapaan, gusto nila ng kaunlaran at tuparin ng mga pangako ni Marcos Jr. na pinangako niya nung tumatakbo pa lamang siya bilang presidente ng bansang Pilipinas. So dito na talagang 101% na napatunayan natin na kung yung Iglesia ni Cristo hindi nila nirespeto, paano pa kaya tayo? Gago! Totoo yan. Kaya nga yung kasabihan yung sinasabi namin dati na pinagtatawanan pa nga kami doon. Yung kasabihan dati na yung sinasabi namin na yung sinasabi namin na tawag dito, yung sinasabi namin na kung nagawa sa KOJC, maaaring gawin din. Ito rin kung nagawa sa Iglesia ni Cristo na bastusin sila ng Congress, kayang-kaya rin gawin sa amin yan. At sa kahit anong relihiyon dito sa Pilipinas, tandaan nyo yan. Hindi totoo talagang hindi po ako nagbibiro talagang yan talaga ang nagiging realidad ngayon. Kung yung iglesia nga kung yung KOJC nga napakaraming member, napakaraming miyembro kilala sa buong Pilipinas, buong mundo na may ganyan silang samahan, may ganyang relihiyon at may pagkakaisa. Hindi sila nirespeto ng Congress. Hindi pinakinggan ng Congress yung gusto nilang mangyari. Sa halip mas lalo pa nilang pinalala. So ano pa ba? Kailangan pa ba nating mag-isip pa na ay baka Duterte Marcos lang nangyayari? Hindi. Ang totoong nangyayari ngayon is Pilipinas versus Marcos. Dahil sa ginagawang panggigipit ni Marcos Jr. ng Administrasyong Marcos Jr. na panggigipit sa mga Pilipino. Tignan nyo kahirapan sa Pilipinas, di nyo ba napapansin? Siguro mayaman kayo, hindi nyo napapansin. Tignan nyo yung mga nadadaanan nyo sa kalsada. Tignan nyo yung pagmahal ng mga bilihin. Wala. Natatandaan ko pa noon nung panahon ni PRRD na may 35 kilo. Ayun pa yung binibili ko. Pinapabili sa akin ng nanay ko, bumili ka na 1 kilong bigas sa palengke. May 35 kilos pa po nun. Ngayon, asan na yun? Wala na. Tsaka yung 35 din, masarap yun Hindi yung katulad nung tig 29, yung sinasabi na nilang 35 kilo na amoy amag, kulay dilaw na bigas. Hindi ganun. Maputi yun at masarap yun. Na yun ang gustong maibalik ng taong bayan. Kaya itong ginawa ng Congress na to ay isa tong napakalaking kabastusan sa buong Pilipinas. Ang hakbang na pagpapatalsik kay VP Sara. Hindi nila alintana yung tinig ng Pilipino. Hindi sila natakot sa Iglesia ni Cristo na nanguna sa pagkontra in support of this president. Hindi nila pinakinggan din si Presidente Marcos Jr. Pati yung anak, hindi sila naniniwala na mga Pilipino lalabas sa kalsada at parurusahan sila. Ngayong nag-adjourn na ang Kongreso, posibleng sa pagbabalik na sa Hunyo ngayong taon, matatalakay ang article of impeachment laban kay VP Sara sa Senado na siyang Ito pa yung pinaka-problema ho dyan.
Sa dinami-daming pwedeng pag-usapan ng mga Senado, dito tuloy sila magpo-focus. Dito, yung impeachment tuloy na hinain ng Congress na dapat ay ibang problema ho ang pinag-uusapan ng mga senador dyan na mas makakatulong sa bansa natin. Hindi ko sinasabi ang kasalanan to ni BP Sara, kundi kasalanan ito ng Congress. Pero yung pagiging bastos nila, binigyan nila ng isang trabaho ang bubulol na tuloy ako. Ang Senado, binigyan nila ng trabaho ang Senado na dapat yung time na yon ay may ilalaan pa sa ibang mga problema dito sa Pilipinas. Tuloy ngayon, tignan nyo. Babalik daw itong pag-uusapan nila about sa impeachment na to. So dapat yung oras dito inilaan nila sa ibang problema sa Pilipinas. Tingnan niyo kung pagiging bastos ng Congress. Tatay yung impeachment trial court. At sa tanong kung ano ang magiging kapalaran nito, ani Panelo, Ang ikukonsidera dyan yung boto ng mga senador. So kahit na magandang ebidensya mo, magandang depensa mo, maganda yung it doesn't matter. Numbers game mo yan. Kaya kung sino yung mga senador, doon maglalabanan. Kaya nakita mo yung sa corona, walang ka-ground-ground yung kanyang pag-i-impeach. Kita mo. paalala naman ni Panelo sa mga mambabatas, Tandaan po ninyo, ang kasaysayan ng ating bayan, ang kasaysayan ng bayang ito, habang totoo na pasensyoso tayo, may hangganan ng pasensya natin. Tandaan nyo, kayong mga nandyan sa Kongreso, kayong mga nakahawak ng kapangyarihan ngayon. Palagi ninyong tatandaan yung kasabihan sa wikang Ingles, whom the gods wish to destroy, they first make mad. para sa Diyos at sa Pilipinas. At ito lang din masasabi ko. Mapatungkulo dito. Alam nyo, wag din tayo masyadong magpakampante. Kung yung di umano ay binayaran. Kung yung 250 ng mga congressman na di umano ay binayaran ng tigwa 150 kada ulo, 150 million, what if pa sa Senado? Hindi natin hindi ko sinasabing mababayaran sila or kaya silang bayaran. Ang pinupunto ko dito, hindi ko rin nilalahat ng mga senador. Ang pinupunto ko dito, huwag tayong magpakampante. No? Dahil kapag paalala po, ilan lang ang kakampi natin sa Senado. Bato de la Rosa, Bongo at Robin Padilla. Si Bong Revilla siguro, pwede kakampi natin, pero biruin mo ilang pirma ho ang kailangan ng para sa impeachment. Kaya wag tayong wag tayong parang patay bahala na lang, ay tapos na, okay na, hindi. Mas doblehin pa natin ang pagbabantay, mas doblehin pa natin yung pagmasid dito sa mga politikong gustong pabagsakin ng mga Duterte. Dahil kung yung 200 nga nabayaran nila, tsaka ito pa, ang galing magwaldas ng pera ng gobyerno kung totoo man yun Biruin mo, sa Comelec itinapon yung 150 million na hanggang ngayon naantay natin kung sinunog ba, kung kinain ba nila yun. Hanggang ngayon inaantay natin, pero ang nangyayari, wala, nga. Hanggang ngayon wala tayong nakita kung anong nangyari dun sa mga nasayang na balota na ginastusan ng 150 million. So yun nga wala nang pakinabang yung ginagastusan pa ng 150 million. What if na lang para sa ikasira ng mga Duterte, di ba? Kaya isip-isip Samantalang mapunta tayo dito, eto na siya. Eto na, magsasalita na naman. Gago! Magsasalita na naman siya. Pres Bongbong Marcos, walang role walang role ang executive sa impeachment versus BP Sara Duterte. Pakinggi. While it is true na constitutional duty ng House na to act on the impeachment complaint, meron ho silang choice kung i-endorse sila o hindi. Diretsuhin ko na po yung tanong, did you have a hand in this impeachment?
No, the executive cannot have a hand in the impeachment. Walang role ang executive sa impeachment. Of course, did we discuss it with the speaker? Did we discuss it with the other congressman? Of course. And that tinatanong, anong plano ninyo? Ano ba talagang gusto ninyong gawin? And that's it. Well, nandito na ito. Hindi na namin maiwasan. But the conventional thinking Nandito na ito, hindi na namin maiwasan. So yung sinasabi dito ni Marcos, hindi daw nila hawak ang desisyon ng Congress at ng Senado. At parang bilang presidente, wala na siyang magagawa doon. Wala ka talagang kwenta. Gago! Lagi ka na lang walang ba't ganyan ka? Natatawa na lang ako dito kay Marcos Jr. talaga. Pag tinanong mo mapatungkol sa bagyo, walang alam. Pag tinanong mo kung anong gagawin sa walang alam. Kung hindi walang alam, sasabihin, hindi nila hawak. Kung hindi hinahawak, wala silang alam. Gago! Ulit-ulit na lang no? Mr. President, is that nothing comes to pass in the House without the President or without Malacanang's blessing. Well, you give me too much credit. But again, what the House has done is clearly the mandate that they have been, the constitutional mandate that they have to proceed with the impeachment complaints. So that's why I don't that I Nag-choppy na naman. Nagda-da-da, tumidadap-dap, churidap-dap. I think they're just following the procedure. Ang dami procedure ang punot. Tuloy ito, na-transmit nila ang impeachment complaint sa upper house. Alam mo, Marcos Jr. ganito, tuturuan kita. Sana mapanood to ng mga advisor mo. Kung sinabi mo sana, ganito, ang impeachment kay VP Sara Duterte ay ang taong bayan ang magdidesisyon yan. Hindi ang Congress, hindi ang Senado. At ang payo mo lang, ang magiging payo mo lang sa Congress, kung talagang totoo yun na wala kang kapangyarihan na para pigilan yung impeachment na yun, sana magpayo ka na, oy, tawag dito, diyan sa Congress, tignan nyo ang pulso ng taong bayan. Kung gusto ba talaga nilang i-impeach si VP Sara Duterte. Ganun dapat Tsaka ito, bakit nung ini-impeach ng mga congressman, etong si Leni Robredo, napigilan ni PRRD? Napigilan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Bakit ganun? Bakit ikaw parang hindi mo kayang gawin yun? Partida pa nun ay ang pinakamalupit pa doon etong si Leni ay kontra palagi or kontrapelo kay sino ba to, kay PRRD. Totoo kasi may video nga ho ako nun dito. Saan na yun? May video ako dito ni PRRD na talagang kung makikita nyo, talagang dito ay sinabi niya na bakit nyo i-impeach si Leni Robredo, hinalal ng taong bayan yan. Tingnan nyo, ito, panoorin nyo po yung sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito, panoorin ho natin. Tingnan natin pakinggan nyo maigi. Sir, may nagsampa na po ng impeachment complaint against Vice President Leni Robredo. I won't allow. Do you think, sir, may basehan po para ma-impeach nga po siya? What are your thoughts po? Look, we just had an election. Guys, lay off. Let's stop it.
can do other things, but do not tinker with the structure of government. I will not countenance it. Elected yung tao. So, why do you have to sit just because he keeps on harping on me? Yeah, this is democracy. It's freedom of speech. Yun, no? Diba? Ganyan dapat. No? Tignan niya, nung mga panahon na to, kinikriticize ni Leni Robredo palagi si Pangulong Duterte. Pero, anong sinabi ni Pangulong Duterte? Pabayaan nyo. Freedom of speech niya yan. Sandamakmak ang, masasakit ang sinabi ni Leni Robredo palagi kay dating Pangulong Duterte. Oh, bakit si Duterte may nagawa? Si Marcos wala. Ano yun? So ito talagang pinatunayan mo na mahina kang presidente. Na kaya kang kontrolin ng mga mas mabababa sa'yo. Alalahanin nyo, Bongbong Marcos, ikaw ang pinakamataas. Ikaw ang leader ng Pilipinas. So kung kaya ka palang kontrolin ng mga taong nasa baba mo, wala kang kwentang presidente. Ang liwanag ho nun. Sobrang liwanag ho nun. Diba? Si Perardi nagawa niyang pigilan, but si Marcos hindi. Kasi nga kagustuhan din. Kagustuhan din na hindi maamin namin. Alam niyo mga kababayan, halos ano po tayo dito, no? May talagang gas-gas na ho yung mga ganitong gawain ng mga politiko na kunwari hindi sila tutol sila doon. At lalo na ngayon sa administrasyong Marcos na palaging pinamumukha sa atin na lagi silang api, lagi silang walang kinalaman. So tayo ay dalang-dala na ho dyan sa mga ganyang gawain. No. So tignan nyo yung pinagkaiba ni PRRD at ni Marcos. Napakalayo talaga. Ang pagiging, kaya nga lumalaganap ang krimen sa Pilipinas. Lumalaganap ang pulburon dito sa Pilipinas. Dahil nga, wala na silang nakikitang respeto sa Pangulong Bongbong Marcos. Tignan nyo yung mga hadik ngayon. Pinapatay yung mga anak, asawa, diba? Yung mga magnanakaw, yung hablot motor na kunin mo na lang yung motor, okay na, hindi, papatayin pa yung nakasakay sa motor. Tingnan nyo, may nangyari ba? May mga nananagot ba? Oo, nakukulong sila, pero ang tanong, bakit ganyan na ka-agresibo ang mga taong ito? Bakit parang wala na silang kinakatakutan? Kagaya nga ng sinabi na hindi ko makakalimutan na sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ang Pilipino kapag hindi mo pinatikim or hindi mo pinakitaan ng tunay na tapang at kung hindi mo dalain ay hindi matututo. So kung ganito ang presidente natin na parang mas kinokontrol siya or kayang-kaya siyang kontrolin ng kahit sino man, walang mangyayari sa bayan natin. Yan ang totoo dyan. Meron pa pala akong video. Ito, panoorin mo natin itong sinabi ni Cheese Escudero. No, hindi ko pala ito na-play. Iniisa-isa ngayon ni Senate President Francis Cheese Escudero ang dahilan kung bakit di agad uusad ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Nanindigan si Escudero na kailangan muna itong dumaan sa sesyon sa plenaryo. Narito ang balita. Legally, it cannot be done again, as I said, because the impeachment court was not convened. The impeachment complaint was not referred to plenary for there to be a basis for the impeachment court to be convened by the Senate sitting as a legislative body. Tila excited ang Kamara na patalsikin sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Araw ng Miyerkules, mayorya ng mga kongresista sa plenaryo ay bumoto pabor sa impeachment ng pangalawang Pangulo.
Pero sa Senado, bagamat formal itong tinanggap halos alas 5 ng hapon sa parehong araw, ay nagsara ang sesyon na hindi ito natalakay. Ang sesyon ng 19th Congress ay nakatakdang bumalik sa 2 ng Hunyo. Araw ng Huwebes ay sinabi ni Senate President Chis Escudero na ito ay kanilang aaksyonan pero hindi agad-agad mangyayari ang pagdinig. Ayon sa kanya, kailangan munang beripikahin isa-isa ang pirma ng mga kongresista na pumabor sa impeachment case. Ito ay maaring gawin anya habang nakabreak ang sesyon. Sang-ayon po kasi sa e-commerce law at sa e-gov law, pwede naman maglagay ng e-signature. Hindi ba? Sa resolution, sa bill, sa committee report. Pwede ang e-signature dahil hindi po yan verified. Subalit, ang complaint or resolution on impeachment, verified po yan. Pinanumpaan dapat yan sa harap ng Secretary General ng Kamara. Susuriin pa po isa-isa ng Secretary ng Senado yung mga pirma kung e-sig ba yun o wet signature. Bawal po ang e-sig. Pero kasunod nito ay ipinunto ng batikang mambabatas na ang pagtalakay sa impeachment rules at ang pag-convene ng impeachment court ay kailangan idaan sa sesyon sa plenaryo. Para mag-convene ang impeachment court, kailangan may sesyon ang Senado. Para manumpa ang impeachment judges, kailangan may sesyon ang Senado. So kung may mangyayari mang aksyon o kaganapan kaugnay nito, yan ay mangyayari sa June 2, pag-resume ng Senado, matapos ang eleksyon at pasayan ng mayoriya ng Senado kung aamyendahan ba yung rules. Sa panahon na magtitipon na ang Senado bilang isang impeachment court para sa impeachment case ni Vice President Sara, ay magsisilbing hukom ang mga senador. Ang Senate President ang magiging presiding officer o tagapamagitan ng mga usapan at magpapatupad ng rules of impeachment. Matapos ang mga pagdinig, ang mga miyembro ng Senado ay magbobotohan kung ang inaakusang opisyal ay nagkasala o hindi. 2/3 majority vote o 16 na mga senador ang kinakailangan para ma-impeach ang isang opisyal. Aminado si Escudero na may bahid politika ang impeachment trial, lalo na't mga senador ang magsisilbing hukom. Ngunit kanyang ipinaalala na mahalaga rin dito ang papel ng bawat mamamayan sapagkat wala anyang politiko na di takot sa opinyon ng publiko. Sinong politiko ang kilala mo na sumusuwag, ika nga, sa public opinion, lalo na sa panahon? Meron, yung mga congressman. Gago! Meron, yung mga congressman, Senator Chis. Sabi niya kasi dito, ulitin natin, baka mali yung pagkakaintindi ko, ha? Sino? Asan na yan? Asan na yan? Ko. Sino Ito, sinong politiko ang kilala mo na sinong politiko ang kilala mo na sumusuwag sa opinion ng mga tao? na sumusuwag, ika nga, sa public opinion, lalo na Public opinion. Congressman. Gago! House of Representative. Nakita na nila yung opinion ng Iglesia ni Cristo. Hindi pa ba sapat yun? sa panahon ng halalan. So, inimbento talaga itong sistemang ito na nagsulat ng ating saligang batas para ganito naman talaga. Hindi para maging sobrang hiwalay, ika nga, sa opinion ng publiko kaugnay sa bagay nito dahil politiko din naman ang hinuhusgahan. Para sa Diyos at sa Pilipinas. Senator Chis, sana. Sana, huwag na mawala ng pag-asa. Pero kami ay magbabantay pa rin. Sana, no? Sana. Sana. So yung mga manateros, mga kabiyaya, nung may giging opinion nyo ho sa mga napag-usapan ho natin, comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.